Kagaya ng nakagawian, hitik na naman ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumiyahe sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong nagdaang linggo. Nagbabalik si Joshua Garcia. Noong nakaraang Sabado na sinimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang aktibidad bilang pangunahing pandangal sa pagpapasinaya sa Grand Westside Hotel sa Parañaque City. Dito ay binigyan diin ni Pangulong Marcos na ang kumpanyang Megaworld ay tunay na kaakibat ng Pilipinas sa pagpapaunlad ng turismo at ekonomiya. Today, ladies and gentlemen, we opened the Grand Westside Hotel. Many have benefited from the actual construction of these projects, around 20,000 direct and indirect jobs. Linggo na nagtungo si Pangulong Marcos sa Western Command sa Puerto Princesa, Palawan. Dito ay kinilala niya ang mahalagang papel ng mga kasapi ng Armed Forces of the Philippines na nagpamalas ng dedikasyon upang depensahan ng Pilipinas sa gitna ng panggigipit ng China sa usapin ng West Philippine Sea. As your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the West Command, but the entire Armed Forces as I am today. Kayo ang halimbawa ng isang bagong Pilipinas. Sa parehong araw din, balik sa Maynila ang Pangulo, kung saan pinangunahan naman niya ang inaugurasyon ng Pasig River Urban Development Showcase Area Phase 1C. Bahagi ito ng pangako ni President Marcos na muling ibalik ang Pasig River sa dati nitong ganda. Let us rally behind this advocacy and contribute in our own way to save the Pasig River, supporting and participating in the efforts government and its partners get to help maintain its cleanliness, and that will go a long way. Lunes, nang dumalo si Pangulong Marcos sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Mayors Conference sa Diamond Hotel. Binigyan din dito ng Pangulo na magiging matagumpay ang kauna-unahang parliamentary elections BARM sa pakikipagtulungan ng mga local leaders. Martes, nang pangunahan naman ng punong ehekutibo ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang. Dumalo dito ang mga mambabatas at kanilang tinalakay ang pagpapasa ng mga batas na makatutulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Nagkaroon din ng National Economic and Development Authority o NEDA meeting sa pangunguna ng Pangulo sa Palasyo. Sinundan ito noong Miyerkules ng awarding ceremony of the 2024 Walang Gutom Award sa Malacanang, kung saan kinilala ang mga lokal na pamahalaan na nagtataguyod ng kampanya kontra kagutuman sa kanilang mga komunidad. Ipinunto ng punong ehekutibo ang pangarap niyang wala nang magugutom na Pilipino. To build a bagong Pilipinas where food is not only affordable but plentiful, where every bagong Filipino leads a good, healthy, and productive life. Huwebes, nang dumalo ang Pangulo sa 2024 National Employment Summit, kung saan tiniyak niya ang doble kayod ng administrasyon upang maresolba ang underemployment at unemployment sa bansa. We'll continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. Sa parehong araw din na magkakasunod niyang pinuntahan ang Antique, Bacolod City at Dumaguete City para mag-abot ng presidential assistance sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya. Kayo ang bida ngayon sa ating kwento ng tagumpay dahil sa bawat pagtatanim at pangingisda ninyo ay pinapanday din ninyo ang kinabukasang puno ng pag-asa at pangako para sa lahat. Biyernes naman, nang bumisita siya sa Cebu para sa 36th Joint Meeting of the United Nations Tourism, habang diretso siya sa Bohol para maghatid din ng ayuda sa mga residente doon. Mga magigiting ng mangingisda at magsasaka ng Bohol, salamat sa marangal na paghahanap buhay upang masuportahan hindi lamang ang inyong mga sarili, hindi lamang ang inyong mga pamilya, kung hindi pati ang seguridad ng pagkain sa buong Pilipinas. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.